So ayun siya sa ayun po, dito po lahat papunta po rito. So ayun po, pwede po kayo mag-alaga ng tilapia. Diretso na po yan. Sa mga tatanong po sa terms. So ayun po, magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss. So welcome again po sa ating vlog. So for this episode po natin, andito po kami ngayon sa isang barangay sa aming hometown sa bayan po ng Kuya po. At meron po kaming ipapakitang property po dito. Bali kasama ko yung pamilya ko po ngayon. At itong property nito ay malapit lang po sa aming bahay. So sinama ko sila para mga paglibang din po. At siyempre para makita po nila yung magandang view dito sa property na binibenta. Dahil kitang kita po dito yung sunset sana kung hindi po siya maulap. At ito nga po yung property na binibenta po na ang suot po nito ay 2.5 hectare po ito, na may manggahan po siya na may 15 na puno na mangga, at meron po siyang 3 fish pan, at nakadikit din po siya sa lake po, nakadikit po siya sa lake. So ito nga po ay nakaunan po siya sa Barangay Cemented Road. At sa akin po dito po ngayon ay may mga ano po dito, parang barrier. Ayan, ginawa nilang barrier po. Dito nga po minsan tumatambay yung mga kabataan dahil yun nga po sa magandang view po dito. At kitang-kita nga po dito yung lake. At mga bundok po. Bundok po ng Balungaw. Sa part po na yan yung bundok ng Balungaw. At yung mga bulubundukin po dito ng Amrong. Ay, ng Caraballo. Tapos yung Amrong Mountain. At yung bundok po dito ng kasi natakpan po ng mga puno. So may power line na po dito. May straight light, may internet connection, tatlo po internet connection po dito, may wireless at meron pong wired. At yung nga po, kasama ko yung pamilya ko po ngayon, at yung aking panganay at punso, yung asawa ko po, kasama ko po sila dito ngayon sa property na ito. So simula po yung property sa ano po ito, so Pilapil po na yan, hanggang dun po sa Pilapil po sa kabila. So mga estimate ko na sa mga 50 meters po more or less yung kanyang entrada. At ito nga po ay mas malalim po yung mas mataas po yung kalsada kasi po sa property. Ayan, kasi meron pong dike. At ito nga po ay ito nga po yung kanyang boundary po. Tapos ano yung ano po niya. So mga 50 meters po yung kanyang entrada sa property na to. So puntahan po natin yung ibang parte po ng property na ito. So ayun po, andito po tayo ngayon sa ano na po, sa kanyang palayan sa property nito. Ito nga po ay manggahan, may 3 fish pan at yung kanyang palayan po. So 3 po yung source of income po dito. Pwede po sa mga mangga po niya, sa fish pan po niya, at dito sa palayan po niya. Ang source of water po dito yung kanyang deep well. May deep well po dito na malakas po yung deep well po nito. At ngayon po ay tinanggal ito yung makina. So yun na po yung barangay road po. Ayan, mas mataas po yung barangay road. At ano pa, ang layo po niya sa town proper, siguro mga estimate ko po na sa mga 12 kilometers po. Sa T-Flex Anao exit, siguro na sa mga 20 kilometers po ang layo po niya. Pero wala po tayo dadalang rough road, sementado po lahat papunta po rito sa property na ito. So ang presyo po ng property na ito ay 3.8 million sa sukat po na 2.5 hectare. Ayan. At ito nga po ay maganda po siyang i-develop. Kung gusto nyo gawing resort, pwede rin po dahil malakas naman po yung supply ng tubig dito sa yung deep well. At may mga puno rin po ng mangga. So pwede rin kayong tanim ng mga gulay o ano gusto nyo tanim dito. Pwede rin po magdagdag ng mga fruit bearing, or pwede naman pong kung gusto nyo ituloy na palayan, pwede naman po. Nasa sa inyo nga po yan kung ano yung gusto yung gawin sa property po na ito. So tara po, punta naman natin yung kanyang fish pan. So ayun po, andito po tayo ngayon sa kanyang fish pan. Meron po itong 3 fish pan. Sa ngayon po ay naanihan na nila. At medyo mababaw na rin po yung kanyang fish pan. So kailangan nating pahukayan. Pwede po kayo mag-alaga ng tilapia, hito po dito. Kung sa tilapia naman po, meron naman po yung source of water po natin sa kanyang deep well. At pwede rin po tayo kumuha ng tubig doon po sa
kanyang lake. So panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung lake, dahil pag pinuntahan ko po medyo malayo po, kasi siguro estimate ko na sa mga simula dito sa kinakatayuan ko po hanggang sa may lake po, siguro na sa mga ano po yun, sa mga anong tawag dito mga half kilometer po siguro ang layo po niya. Ayan, so simula po sa barangay road hanggang doon po sa lake, yung length po ng property na to nasa mga almost 1 kilometer na po, ayon po sa ating drone man si Boss Jason, kasi dinaliparan po niya ito ng drone at nakita niyo yung distance mula doon sa barangay road hanggang doon nasa mga 1 kilometer daw po. At ito nga po yung mga mangga po niya, parang bilang ko nasa 16 yata yung mangga niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mga 16 na. Nasa 16 po yung kanyang mangga pala. Yan, so ito po yung mga mangga po niya, puno ng mangga, at bata pa po itong mga mangga niya, sa mga 20 years po siguro itong mga to. At sa ngayon po ay may mga bunga yung iba naman po ay naanihan na yata. Ayan. At meron din pong puno ng ipil-ipil dito. Tapos dyan po, dyan lang po yung bahay po namin sa part na yan. Dyan naman kabahay na po yung mga yan, kabahayan na rin po dito. Ayan po. At malakas naman po ang signal ng mga telco dito dahil may mga tower na po. Yan, may 2 tower dito tsaka Globe, at Globe din yata yung isa doon. Tapos may mga nakita pa akong ongoing na tinatayong mga tower dito. Ayan. So yan po yung unang fish pan, ikalawa po ito, at ito po yung pangatlong fish pan po niya. Ayan po. At sa ngayon po ay medyo malamig po yung simoy ng hangin dahil hapon na po, at kanina po mainit, pero mainit na mahangin naman po siya. Ayan. Sa ngayon po ay pinapasulan na po nila mga baka itong mga bukirin po dito dahil tapos na po yung anihan. Magre-ready na lang po sila sa parating po na pagtatrim na po ng palay. Ayan po. Ang estimate ko pong ito kasama pa sa property to itong part na to. Itong bukid na ito, yung boundary yan, diretso yan hanggang doon na po sa lake yan. At ano pa, lakas ng video okay nila. So ito po yung ibang portion po ng ibang part po ng property na ito na po ay palayan naman na po. So ang estimate kong sukat ng palayan po niya siguro na sa mga sa mga po siguro 2 hektarya po siguro more or less yung kanyang palayan. At ito na po yung ibang parte po ng palayan po niya. Diretso na po yan hanggang sa may lake na po yan. Yung lake po kasi doon po sila kumukuha ng patubig po nila sa mga palay po dito pag second cropping po. Pag first cropping po kasi tag-ulan naman na po, kaya minsan hindi na sila kumukuha ng tubig diyan. Kaya lang sila kumukuha ng tubig diyan kung sakaling kailangan po pag wala pong ulan. Pero pag second cropping po, yun nga po, na sila kumukuha ng tubig po sa lake po na yan. Sa ngayon po ay natutuyot na dahil nga po sa matagal na pong hindi umulan, kaya nauubos na rin po yung tubig po niya. Sa ngayon po konti na lang po yung tubig niya. Yung ibang portion ng lake na po yan ay tuyot na po. Ayan. So kitang kita po dito yung sunset na po, at natakpan lang po ng ulap. So ayan po ang paligid po ng property po dito. Pasensya na, medyo mahangin po. Ayan. So ayan na po yung manggahan po niya. At kitang kita po dito yung bundok ng Bangkay. Mga kabahayan po yan. Ayan nga po, may mga cell site po. Tapos may internet connection naman na dito. Kaya di natin problema yung internet connection sa property na ito. Nawasa, ongoing na rin po dahil yung nawasa dyan na po sa part na yan Kung sakaling tutuloy po nila hanggang doon sa amin po, siguro magkakaroon na rin po nawasa sa amin. Sa ngayon pa po ay andyan pa lang po ongoing pa lang po yung pagpapalagay po dito kung sakasakaling lalagyan po nila. Ito na po, source of water nga po dito, deep well. So kitang-kita niyo po bundukin po ng Carvalho dito.
bundok ng Amorong. Kitang-kita rin po dito, kaya may mga mountain view po ito. Maganda po yung view. Maganda po yung view ng property. Tahimik po dahil taga dito po kami. Kaya kilala po namin mga tao dito at hindi naman po namin ipapahamak yung mga makakabili po nito. Kung sakaling po kayo makabili, kung kailangan nyo ng taong gusto magbukid sa property nito, andyan naman po, may mga i-recommend po kami yung gusto magbukid o gusto nyo upahan o kung gusto nyo ipabukid, ipa-rent, pwede naman po yun, depende na nasa usapan po ninyo. At sa 3.8 po na price pala ni seller, sagot po niya yung capital gain tax tsaka dokumental sa porsyento ng ahente. Pero parang naririnig ko yata na sinabi ng isang kasama ko sa team na pwede na daw yata i-all in sa 3.8 daw. Kasi yung isang kasama po namin, siya po yung nakadirect po sa mismong seller sa property na to. Sa 3.8 daw, para wala na daw lalahanin niya ng buyer, para hindi na daw siya maapala. Si seller na daw po ang sasagot po. Sa price po na 3.8, pwede daw po all in na lang hanggang sa transfer of title. At kami naman po mga agent nyo po ang tutulong po sa inyo para matransfer po yung title sa pangalan po na makakabili po nitong property nito. At kami rin po ang mag-provide ng mga dokumentong kakailanganin. At ang maganda po dito, malinis po yung kanyang titulo dahil buhay pa naman po yung nakapangalan sa title. At yung kanyang titulo ay electronic title na po, yung kulay blue. Dahil po ngayon kasi si Bongbong Marcos ang presidente, green po yung titulo. Pero yung blue po kay Duterte po yun. Ayan. So clean title po siya, tax updated, buhay may-ari, kaya no extrajudicial. At na-resorbe na rin po itong property nito. Yun po sa aming source sa property na ito. Kaya malinis po. Talagang pwede na po i-transfer agad yung title kung sakaling po makakabili. Sa mga tatanong po sa terms ay hindi po namin sasagot. Depende po yan sa usapan nyo ni seller kung paayag sa terms. Pero ang mostly na gusto ng mga seller ay cash po talaga. Kaliwaan po ang gusto po nila. Pero kung sakaling gusto yung ano po, pero kung sabi na si seller, pero talagang ano po namin, mostly talaga lahat po ng seller po na nakakausap po namin, ang gusto po talaga nila is yung cash, kaliwaan daw po. Ayan. So kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag po kayo sa akin. At kung gusto nyo puntahan ng property nito ng personal, sasamahan po namin kayo para maipakita po namin yung property nito. So hanggang dito po muna. Sa mga bago po lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe at pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na mga ganito po, o mga house and lot o mga residential na property, farm lot, ayun po, mga commercial lot, baka sakaling may i-feature po namin. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.